Netong April 13, last month, sabi dito, maaaring nabawasan na daw ang epekto ng unang booster kaya hinihikayat na magkaroon ng second booster. Alam niyo po ba na nung March 9 po of 2023, nagkaroon po ng meeting ang Blue Ribbon Department. Ano po ang Blue Ribbon Department? Sila po kasi yung mga namamahala. They are tasked to investigate kung tama ba yung mga ginagawa, wrongdoings ng mga government officials, ganyan. So, ang primary purpose nila is to suggest things, mga law, proposal amendments. So, may kinalaman rin sila dun sa pagmamanufactures ng mga drugs, ng mga gamot, ganyan. Even the distribution. Nagkaroon po sila ng meeting March 9, ha? Tandaan niyo yung March, anong date ito? April 13 to. So, March 9, nagkaroon sila ng meeting. Alam niyo kung ano yung meeting na yun? Iniimbestigahan ni Senator Tolentino na marami na pong vaccine ang expired. Okay? 40 million vaccine are expired, sabi niya. Hindi pa natin isama yung mag-expired ngayong taon. So, total of 57 million expired. Ganyan, sabi niya. So, ngayon sabi niya, oh, what are you going to do with all those vaccines? Binabayaran natin yan. Pati yung mga storage niyan, binabayaran natin. Sabi niya, paano yan? Anong gagawin mo, Berhere? Sinisisi niya si Berhere. Pakinggan po natin yung kanilang naging usapan. Habol po itong sa naka-stock natin, hindi ba? Ilan po naka-stock pang Moderna? Secretary Berhere. I'm now going into the details, but at least all vaccines should be treated in the same manner because we paid for it. But in terms of Moderna, ilan pa ho yung nakatagong Moderna na about to expire kasama dun sa 15 million doses para siguro yun ang dapat maunang gamitin kasi yun yung sa tingin natin pinakamalakas, pinakamahal, pinakamarami mag-expire, di unahin po yun. Yes, Mr. Chairman, we still have 150,000 and 186 doses in our regional offices and local governments, Mr. Chairman. So, from your end, how can we fully dispose of Moderna now? Can it be used as a booster likewise? Yes, Mr. Chairman, Moderna is part of that. Yun pala. Can Moderna's shelf life be extended likewise, similar to the others? Ang alam ko po, nag-extend kayo ng shelf life sa 9 months. Pwede sa Moderna, di ba? So, yes, can it be extended twice? Yes, Mr. Chairman. We have already requested the initial extension of these shelf lives, and now this 150,000 had been re-extended. Re-extended, so 18 months na siya. Can Moderna be used as bivalent vaccine? There is a different formulation for these bivalent vaccines, Mr. Chairman. Mga kapatid, ang virus nag-e-evolve. Si vaccine na mag-e-expire na, can it still use as a booster? Yes. And then what's next? Pwede ba natin i-extend ang shelf life? Expired na, ha? Yes, yes po. Na-extend na po siya 9 months. In-extend na daw ng 9 months. And next, can we extend it for another 9 months? What's the answer? Yes! Total of 18 months. Yung vaccine na niro-roll out nila as booster. Why? Malulugi sila pag hindi nila yan inilagay sa tao. Kasi it is, binabayaran ng government yan eh. Malulugi sila. So ngayon, after April, ngayon, after a month, nilabas nila. Sabi kasi dyan ni Senator Tolentino, Berhere kasi nawala kayo sa media eh. Hindi na alam ng mga tao na kailangan pa rin nilang magpa-booster, magpa-vaccine. Dapat araw-araw kang nagre-report. Kaya napansin nyo recently, ginawa ni ni Berhere. Araw-araw, the COVID cases is rising. Ano yung ngayon, Sister Gisela, yung sa Villasis, COVID. Ngayon, nagkakaroon na naman kasi yun po ang kanyang pinayo ni Senator Tolentino na gawin ni Berhere para ma-administer yung 18 months expired na vaccine para sa booster.